Welcome to BD Tax Guide PH. Paano ba mag-register sa DTI? Paano kumuha ng DTI permit o Certificate of Business Name Registration? Ito na ang step-by-step guide para sa'yo. Isa sa mga requirements para makapag-apply for BIR Certificate of Business Registration o Form 2303 ay ang DTI Certificate of Business Name Registration. Ibig sabihin, kailangan mo muna ng DTI Certificate bago ka makapag-register sa BIR at tuturuan ka namin kung paano. Step 1. Buksan ang browser mo gaya ng Google Chrome at pumunta sa DTI BNRS website. I-click ang Register Now. Step 2. Basahin at unawain ang terms and conditions sa pagrehistro ng business name. Kung naunawaan mo na, click I agree. Step 3. Sagutan ang form. I-type ang iyong mga personal na impormasyon gaya ng pangalan, birthday, at iba pa. Mahalagang ilagay mo ang tamang email address mo dahil magpapadala ang DTI ng verification email sa iyo para maipagpatuloy mo ang pagrehistro. Step 4. Kapag tapos ka na sa unang form, may lalabas na confirmation window. Kapag lumabas na ito, i-check mo ang iyong email address para sa verification na ipinadala ng DTI. Step 5. Buksan ang email address mo at hanapin mo ang verification email na ipinadala ng DTI. Kadalasan, napupunta ito sa spam folder. Step 6. Buksan ang email na ipinadala ng DTI at kopyahin ang verification code. Step 7. I-type ang kinopyang verification code sa confirmation window ng DTI website. I-click ang Verify. Step 8. Kapag na-verify mo na, mapupunta ka sa next page ng registration. Dito, pipili ka ng business territorial scope o yung limitasyon ng karapatan mo sa paggamit ng business name na napili mo. Halimbawa, kung ang pinili mong scope ay barangay lang, ibig sabihin sa barangay mo lang magiging eksklusibo ang paggamit mo sa napili mong business name. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ng ibang tao sa iba pang mga barangay ang parehong pangalan. Sa napili mong business territorial scope din nakadepende kung magkano ang babayaran mo para sa iyong DTI permit o business name registration. Kapag national, 2,000 pesos. Kapag regional, 1,000 pesos. Kapag city, 500 pesos. Kapag barangay, 200 pesos. Kung ikaw ay online seller at hindi naman importante sa'yo kung ikaw lang ang makakagamit ng business name o may katulad ka ng pangalan, pwede na ang barangay scope. Step 9. Ilagay kung aling barangay, city, at rehiyon ka. Tapos, pumili ka na ng dominant name at business name descriptor mo. Kung online seller ka, isulat mo ang shop name mo sa dominant name at piliin mo naman ang online shop sa name descriptor. Step 10. Basahin ang mga paalala ng DTI tungkol sa pagpili ng tamang business name. Step 11. Kapag nakapili ka na, i-check mo kung available ba ang napili mong pangalan. Click Check Name Availability. Step 12. Click Validate Business Name. Step 13. Kapag available ang business name na pinili mo, lalabas ang status na passed sa lahat ng rules. Kung hindi available o hindi pwede ang napili mo, subukan mong pumili ng iba pang pangalan. Click Try Another Name at ulitin lahat mula sa Step 11. Step 14. Kung passed sa rules ang napili mong business name, i-confirm na tama ang details na itinipe mo sa DTI form at gusto mo nang pumunta sa next step. Click Yes. Kung may mali, click No. Step 15. Mapupunta ka na sa next page ng registration at lalabas ang iyong reference code. Kopyahin o isulat ang reference code mo sa isang papel. Kakailanganin mo ito sa mga susunod na hakbang. Step 16. I-type na ang iyong personal at business information sa form.
Step 17. Kapag naibigay mo na ang lahat ng kailangang impormasyon, i-click ang Confirm and Proceed para makita mo ang detalye tungkol sa kung paano ka magbabayad para sa registration mo. Step 18. Pwede kang magbayad through GCash, Visa Mastercard, Maya, Landbank, at iba pa. Kung handa ka ng magbayad, piliin ang gusto mong paraan ng pagbabayad at i-click ang Proceed Payment. Step 19. Mapupunta ka sa page kung saan may instructions kung paano ka magbabayad para sa iyong registration. May matatanggap ka ring email ng DTI. Sa comment section ng video na ito, makikita mo rin ang link para sa step-by-step instructions kung paano ka magbabayad through GCash or Maya. Kung hindi ka makakapagbayad agad, pwede mong balikan ang transaction sa loob ng 7 days para magbayad. Step 20. Kapag tapos ka na magbayad online through GCash, Maya, o iba pa, mare-redirect ang page pabalik sa DTI BNRS website at makikita mong mark na completed and paid na ang transaction status mo. Step 21. Sa dulo ng page, makikita mo ang links kung saan pwede mo i-download ang iyong DTI certificate, undertaking, at official receipt. Congratulations! May DTI Certificate of Business Name Registration ka na. Para sa mga tips at kasagutan sa mga tanong nyo tungkol sa BIR, DTI, tax at iba pa, mag-like at subscribe na po kayo. Thank you for watching.